kapatid, habang tayo po ay nandito po sa sasakyan ni Kuya, pakinggan po ninyo ang salita ni God. Huwag po kayo mag-alala, hindi pa ako hihingi ng money o anumang mga bagay na meron po sa inyo. Hindi po ako mamimigay ng sobre para po manghingi ng donasyon. Mga kapatid, atin po i-share ang salita ni God. Amen. Mga kapatid, magpasalamat po tayo sa Diyos dahil po binigyan po tayo ng pagkakataon sa araw na ito nagisingin. Sa Diyos ang papuri at pasasalamat, mga kapatid. Ito po, nagbabiyahe po tayo, wala po tayong karamdaman. Amen. Mga kapatid, hindi ko po ito ginagawa, nagaganang akin lamang po. Ito po ay kalooban ng ating Panginoon, mga kapatid. Nasusulat po sa Marcos 7 verse 16. Makinig ang may pandinig, sabi po ng ating Panginoong Jesus. Binigyan po tayo, kapatid, ng dalawang tainga para po pakinggan ang kanyang salita. Mga kapatid, ako po ay kinakasangkapan lamang po ni God para po iparating po sa bawat may tainga ang kanyang mensahe po, mga kapatid. Amen. Sa Diyos ang papuri at pasasalamat. Manalangin po tayo, mga kapatid. Ipikit po natin ang ating mata, iyuko po natin ang ating ulo, at ilagay po natin ang presence natin kay God. Father God in heaven, maraming salamat po sa araw na ito, Ama, na ipinagkaloob niyo po sa amin na kalakasan ng pangangatawan. Thank you, Jesus. Kami po ay nagbabiyahe, Lord. Wala po kaming karamdaman. Pinupuri ka namin, Panginoon. Father God in heaven, dalangin po namin sa aming biyahe na ito. Iligtas po kami sa disgrasya o namang kapamakan. Si Kuya Driver po, Panginoon, dalangin po namin. Bigyan niyo po siya ng malinaw na paningin, kalakasan ng pangangatawan. Father God, pangungunahan mo po siya sa kanyang pagmamaniho. Dalangin po namin, Ama, na makarating po kami sa aming pupuntahan na ligtas, Panginoon. Father God in heaven, dinggin mo po ang aming panalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Sa Diyos ang papuri at pasasalamat. Mga kapatid, ibabahagi ko po sa inyo ang nilalaman po ng Bibliang ito na nakasulat po dito. Ito po ang sinasabi ng ating Panginoon na susulat po sa Efeso chapter 6 verse 18. Ang sabi po ng Panginoon, manalangin po tayo sa lahat ng pagkakataon. Umiling po tayo, mga kapatid, at suwamo sa patnubay po ng banal na Espiritu. At lagi po tayo magpasalamat. Patuloy po natin ipanalangin ang mga hinirang ng Diyos. Mga kapatid, tayo po ay mahal na mahal ng Panginoon. Ibinigay po ng Panginoon ang kanyang bugtong na anak upang tayo po ay maligtas sa kaparusahan ng Diyos Ama. Nasusulat po, mga kapatid, sa John chapter 3 verse 16. Kaya't gano'n na lamang po ang pag-ibig ng Diyos sa buong sangkatauhan. Kaya't ibinigay niya po ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinaman pong sumampalataya ay hindi mapahamak, kundi po magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, mahal na mahal po tayo ng Diyos. Dahil po tayo po ay makasalanan, tinubos na po tayo ni Jesus 2,000 years ago na po sa krus ng Kalbaryo. Mga kapatid, tumulo po ang banal na dugo ng ating Panginoon para po tayo po ay matubos sa ating kasalanan. Ang Panginoong Jesus po ay walang kasalanan, pero po
po ang nagtubo sa atin. Mga kapatid, nasusulat John chapter 3 verse 36, kapatid, ang sumasampalataya sa anak ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang hindi po sumampalataya sa anak ay mananatili po sa kanya ang puot ng Diyos. Kaya kapatid, sabi ni Jesus, makinig ang may pandinig. Isa puso, isa buhay po natin ang ating naririnig na salita ng Panginoon. Alam niyo po, kung iba walang bahala niyo po, kung baliwalain niyo po ang salita na inyong naririnig, sabi ni God na susulat po sa Juan chapter 12 verse 48, mayroon pong hahatol sa sinumang nagbaliwala sa kanyang salita. Ang salita po na inyong naririnig ngayon, yan po ang hahatol pagdating ng pag-uhukom pag hindi po ninyo ito isinasabuhay. Kaya mga kapatid, malamal po tayo ni Jesus. Kung ganang atin lamang po, hindi natin maligtas ang ating sarili sa kaparusahan ng Diyos. Kaya ito po ang inaalok ng ating Panginoon na susulat Mateo chapter 4 verse 17 po, mga kapatid. Ang wika po ni Jesus, magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos. Talikuran ang inyong mga kasalanan sapagkat malapit nang dumating ang kaharian ng langit. Mga kapatid, the Bible says, Roma chapter 3 verse 23 po, ang lahat ay nagkasala. Wala po ni isa po sa atin ang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Mga kapatid, hindi pa po uli ang lahat. Sabi ni Jesus, magsisi po tayo sa ating mga kasalanan. Alam niyo po, kung patuloy po tayo sa pagkakasala, brad, sis, nasusulat po sa Roma chapter 6 verse 23, ang kabayaran po ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Kaya mga kapatid, magbagong buhay po tayo. Anytime po, pwede po bawiin ni God ang kaisa-isa nating buhay. Ang sabi ni Jesus sa Juan chapter 15 verse 5, wala kayong magagawa kung hiwalay kayo sa akin. Yan ang sabi ng Panginoon. Kailangan po mga kapatid, tayo po ay may relasyon sa ating Panginoon, mga kapatid. Sumagot si Jesus na susulat John chapter 14 verse 6, kapatid, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapasok sa pintuan ng langit kundi sa pamamagitan po ni Jesus Christ. Kaya mga kapatid, sumampalataya po tayo sa ating Panginoong Hesus. Uunahin po natin palagi ang kaharian ng Diyos at susundin po natin ang kanyang kalooban upang idadagdag na lamang ng Diyos kung ano po yung ating pangangailangan. Mateo chapter 6 verse 33 po, mga kapatid. Mga kapatid, ang sabi po ng Panginoon, minsan lang po itinakda ang tao na mamatay at pagkatapos noon ay paghuhukom na po, mga kapatid. Kaya kailangan po natin na tayo po ay manumbalik po sa ating Panginoon. Sa bawat pitik po ng orasan, mga kapatid, may binabawian po ng buhay. Hindi po natin alam kung hanggang kailan lang po tayo sa mundong ibabaw na ito. Anytime po, pwede po tayo mawala, mga kapatid. Kaya ang sabi ng Panginoon, mga kapatid, lagi po tayong manalangin, magpasalamat at maghanda po tayo. Mga kapatid, haleluya, purihin ang Panginoon, no? Sa araw na ito, binigyan tayo ng kalakasan ng pangangatawan
nagbabiyahe po tayo na wala po tayong karamdaman mga kapatid. Sa Diyos ang papuri at pasasalamat. Alam niyo po mga kapatid, nasusulat po sa unang Korinto, chapter 6 verse 9, ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Kaya sikapin po natin mga kapatid na tayo po ay magbagong buhay mga kapatid. Alam niyo po, nasusulat po sa pangalawang Pedro chapter 3 verse 9, ang Panginoon po ay hindi po nagpapabaya sa kanyang pangako. Hindi tulad po ng inaakala po ng ilan. Sa halip po, binibigyan niya po ng pagkakataon ang lahat na magsisi sa kasalanan at magbalik loob po sa Kanya dahil ayaw niya po na mayroon pong mapapahamak po sa atin. Kaya sabi ng Panginoon, pagsisihan ninyo at talikuran ang inyong mga kasalanan. Ganon po tayo kamahal ng Diyos. Kaya nga po, nasusulat nga po dito sa Bible, sa Mateo chapter 4 verse 4, hindi lamang po nabubuhay ang tao sa tinapay, kundi po sa salita ng Diyos. Basahin po natin ang Biblia kapatid. Ang Biblia ang hawak ko na po na ito mga kapatid. Ito po ang pagkain ng ating kaluluwa mga kapatid. Ito po ang pagkain ng ating kaluluwa. Kaya inuutusan po tayo ng Panginoon na nakasulat po sa Joshua chapter 1 verse 8 mga kapatid. Huwag mong kaligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo ito araw at gabi mga kapatid. Alam niyo po mga kapatid, ang sabi ng Panginoon sa mga ngaral chapter 12 verse 13, matakot ka sa Diyos. Sundin mo ng buong puso ang kanyang mga utos, ang kanyang kalooban. Yan po ang buong katungkulan po natin sa Panginoon mga kapatid. Kaya mga kapatid, bago po mahuli ang lahat, repent. Dahil ang sabi nga ng Panginoon, repent people of God, for the kingdom of heaven is at hand mga kapatid. Anytime po, pwede pong dumating ang ating Panginoon. Kaya lagi po tayong nakahanda mga kapatid. Linisin po natin ang ating puso, ang ating kaisipan. I-surrender na po natin ang ating mga kasalanan sa Panginoon mga kapatid. Dahil po ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Alam niyo po mga kapatid, kapag tayo po ay namatay, kung wala tayong relasyon sa Panginoon, hindi po tayo nakapagsisi kung bawian tayo ng buhay sa araw na ito at hindi po isinasabuhay ang naririnig ninyong salita, tiyak po ang kaluluwa po ninyo ay mapunta po sa Hades, doon po sa daigdig ng mga patay. Pero kung isinasabuhay po ninyo ang salita ng Diyos na inyo pong narinig ngayon at bigla po tayong bigla po natin nilisan ng mundong ito, tayo po ay mapunta po sa piling ng Panginoon. Kaya mga kapatid, ang sabi ng Panginoon sa unang Juan chapter 1 verse 9 mga kapatid, praise God, kung ipapahayag po ng iyong labi ang iyong mga kasalanan at ikaw po ay nagsisi at nagpakumbaba mga kapatid, alam niyo po, lilinisin ka po ng Panginoon. Just in case po, na last minute na po natin itong lahat mga kapatid. Ang araw na ito ay araw ng ating kaligtasan mga kapatid. Today is our salvation po. Hindi po natin masisigurado kung tayo po ay katagal pa po ni God na mabuhay bukas. Kaya mga kapatid, kung ipapahayag po na yung labi na ang Panginoong Jesus ay namatay, siya ay Panginoon, at inaamin mo po ang iyong kasalanan, sumampalataya ka po sa Kanya, na ang Panginoong Jesus po ay muling binuhay ng Diyos Ama, at ikaw po ay sumampalataya, mga kapatid,
ligtas ka po just in case po na ang araw na ito ay babawiin ni God ang kaisa-isang buhay po natin. Kaya mga kapatid, nasusulat po sa Revelation chapter 20 verse 15, ang hindi po nakasulat na pangalan sa aklat ng buhay ay itinapon sa lumalagablad na apoy. Kaya kapatid, sikapin po natin na ang pangalan po natin ay maisulat sa aklat ng buhay. Aaminin po natin ang ating mga kasalanan, mga kapatid. Amen. Sumampalataya po tayo sa Panginoong Hesus. Hallelujah. Mapalad po ang nagbabasa ng banal na kasulatang ito at ito po ay kanyang ipinapamuhay, mga kapatid. Amen. Lumapit po tayo kay Jesus dahil siya po ang nagmamalasakit po sa atin. Kung meron po kayong mga alalahanin sa buhay po ninyo, lalo na po sa pinansyal, sa kalusugan, ilapit niyo po yan sa Panginoon, mga kapatid. Manalangin po kayo lagi. Yan po ang bilin ng Diyos, mga kapatid. Kaya mga kapatid, hallelujah, tayo po ay manalangin. Tanggapin po ninyo si Jesus at tayo po sumunod sa panalangin ng pagtanggap at pagsisi sa inyong mga kasalanan, mga kapatid. Aminin po natin, ang Diyos ay Espiritu, mga kapatid. Handa po siyang nakinig. Handa po siyang makinig, kapatid, sa ating pong sasabihin, mga kapatid. Kaya tayo po ay manalangin sa Diyos ang papuri at pasasalamat. Ipikit po natin ang ating mga mata, ang ating ulo, at ilagay po natin ang presensya natin sa Panginoon. Amen. Ang aming makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa, maraming salamat po sa araw na ito, sa iyong banal na salita na aking pong narinig. Maraming salamat po, Panginoon. Patawarin niyo po kami, patawarin mo po ako sa aking mga kasalanang nagawa. Patawad po, Panginoon. Tinatanggap kita, Panginoong Hesus, sa aking buhay. Pagarian mo po ang aking buhay, Panginoong Hesus. Patawarin mo po ako, Panginoong Hesus. Isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Panginoong Hesus, ako po ay sumasampalataya sa iyo. Tinatanggap kita, ikaw ang aking Panginoon at tagapagligtas. Isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Ito ang aking samot dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Kaya mga kapatid, sa Diyos ang papuri at pasasalamat,